In the morning, when I rise, your love lights up the skies. Through every storm, through every trial, you are by my side. When the world feels cold and gray, your promises remain. Oh, Jesus, faithful to the end, your grace will never fade. Oh, my heart will dance, my soul will sing. You're my savior, my everything. I lift my hands, I lift my voice. Forever I'll rejoice. Jesus, you never leave me, you never let me go. Through the highs and through the lows, your love forever shows. Joyful heart, I'll sing your praise. My Savior and my King. You never leave, you never forsake. Your mercy always reigns. In the valley, in the fire, you're my strong desire. Lifting me, carrying me higher. Your spirit fills my soul every moment, every day. Your presence lights the way. I am yours, I belong, and in your arms I stay. Oh, my heart will dance, my soul will sing. You're my savior, my everything. I lift my hands, I lift my voice. Forever I'll rejoice. Jesus, you never leave me, you never let me go. Through the highs and through the lows, your love forever shows. Joyful heart, I'll sing your praise. My Savior and my King. You never leave, you never forsake. Your mercy always reigns. Even when the night is dark, I will lift my eyes, for the one who holds my heart will never say goodbye. Faithful friend, my guiding light, you're with me through it all. I will trust, I will rejoice, for you will never fall. Jesus, you never leave me, you never let me go. Through the highs and through the lows, your love forever shows. Joyful heart, I'll sing your praise. My Savior and my King. You never leave, you never forsake. Your mercy always reigns. In the morning, when I rise, your love lights up the skies. Through every storm, through every trial, you are by my side. When the world feels cold and gray, your promises remain. Oh, Jesus, faithful to the end, your grace will never fade. Oh, my heart will dance, my soul will
kabila ng sitwasyon na aming pinagdaraanan. Panginoon, Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, sa buong gawain na Lord. At patuloy na ikaw yung maitaas namin at madakila, Panginoon, sa aming gagawin dito, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Patuloy, Ama, na ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah.
salamat, Lord, yung katawan namin napapagod, pero may kalakasan kami galing sa iyo, Panginoon. Yung mga pera namin nauubos, pero yung kayamanan mo sa langit ay hindi nauubos, Panginoon. Hallelujah. Nahihirapan man kami mentally, physically, emotionally, sa sitwasyon namin, sa mga problema namin, sa baha, sa mga personal namin pinagdadaanan. Pero salamat, Lord, na ikaw yung maaasahan namin, magiging sandigan namin sa mga ganitong panahon, Panginoon. At walang mahirap sa iyo. Makakapagtagumpay kami dahil walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga ako sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Kahit hindi pa namin hinihingi, kahit hindi pa namin naiisip, Panginoon, ay kaya mong ipagkaloob sa amin dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon. We pray, Lord, ngayong umagang ito, makita namin yung power mo. Hindi yung power ng bagyo, hindi power ng baha, hindi power ng kahirapan, hindi power ng sakit at karamdaman, pero yung power mo, Panginoon. Sabi mo sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Yung mga naiisip naming imposible ay hindi imposible sa iyo. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Sabi sa Jeremiah 32:17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, kahit nasa bahay tayo, patuloy nating sambahin ang Panginoon, patuloy nating itaas ang ating mga kamay, at dakilain po natin siya. Hallelujah! authority ng cross, kung ano yung meron yung cross, yung power ng cross, Lord God. Hallelujah, that heavens are open para sa aming mga anak mo, Panginoon. We are your children, Lord, and you are our Father, Panginoon. At ikaw yung Father na mabuti, ikaw yung Father na tapat, ikaw yung Father na hindi nagbibigay ng ahas, nagbibigay ng alakdan sa mga anak mo na humihingi sa iyo ng tinapay. Salamat, Lord God. This week will be provided. Ano man yung mga in-expect namin babayaran, ay mababayaran in Jesus' name. Ano man yung in-expect namin na mangyayari ng mga bagyo, in Jesus' name, kiniklaim namin, Lord God, yung peace, Lord. Kiniklaim namin yung protection mo, Panginoon. Hallelujah. Kiniklaim namin, Lord God, yung protection ng aming mga anak, ng aming pamilya, nasan man sila ngayon, Lord God. Hindi man kami magkakasama ngayon, but we claim, Lord God, yung protection mo because we are your children, Lord God. Hallelujah. And help us, Lord, to walk
By faith, help us to walk in obedience, Lord. Hallelujah. Para magtuloy-tuloy yung flow ng blessing na to sa amin. Help us to be faithful, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob nyo, na hindi mo hinahayaan manghina yung faith namin, hindi mo hinahayaang manlamig kami, Panginoon. Hallelujah. And we want more of you. We want more of your presence. We want more of your word. Oh God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat, Lord. Samahan niyo po kami sa hanggang matapos yung service na to. We ask for your supernatural, tangible presence sa aming sambahayan, Panginoon, in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Salamat, Lord, na walang imposible sa iyo. Kahit nasa bahay kami, kahit nasaan kami ngayon, Lord, kaya mo kaming lipuin ng iyong presensya, Panginoon. Kaya mo iparanas sa amin yung kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat, Holy Ghost. At sa oras pong ito, patuloy namin pong nilalapit sa iyo ang aming bansa. Tinatawagan po natin si Sister Charis para po sa ating pananalangin. Hello po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God, Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na aking maipanalangin po ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, dalangin ko po na nawa ay ikaw po ang patuloy na magprotekta po sa aming bansang Pilipinas. Lalo po sa mga sandaling ito na marami po ang dumaranas po sa matinding pagsubok dahil sa mga pagbaha at ulan. I pray, Lord, na ikaw po ang magpahinto, Panginoon, at mag-alis po, Panginoon, ng mga bagyong paparating, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay hindi na po tumaas, Panginoon, at tuluyan na pong humupa ang aming bahang nararanasan. Patawarin mo din po, Panginoon, at kahabagan ng aming bansang Pilipinas sa mga kasalanang aming patuloy na nagagawa na hindi po nakakalugod sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na nawa ay magkaroon din ng takot at kahabagan ang mga namumuno sa bansang Pilipinas mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Alisin mo po, Lord, ang pagkakaroon nila ng pagmamahal po sa salapi na siya pong nagiging ugat ng kanilang mga kasalanan, kaya hindi po napapamunuan ng tama ang kanila pong mga tungkulin. Nawa po ay magkaroon din ng integridad, Panginoon, ang bawat namumuno at magkaroon ng karunungan po na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa iyo ko din po nilalapit ang bawat mamamayang Pilipino na nawa ay magkaroon ng katatagan at mataas po na pananampalataya sa iyo. Makita po ng bawat isa na ikaw po ang aming kasama sa bawat oras at hindi mo kami pinababayaan. I pray na manumbalik din po ang bawat isang nanlalamig sa iyo at manatiling tapat ang mga totoong anak mo at patuloy na maging ilaw at asin ng aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas. I-cover at proteksyonan mo po ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Thank you po, Ate Siya. Thank you, Sister Shani, sa pagpananalangin para sa ating bansa. So, welcome po sa ating Sunday worship service. Live pa rin, hindi na puputol. Kahit na bumabagyo, binabaha. Amen. Ayan, so mag-shout out lang po ako saglit. Salamat po sa ating 69 viewers. 69 pa. 70 na ba? 74. Ayan, sa akin kasi nasa 69 pa rin tayo. Pero ayun, praise the Lord. Pwede nyo pong i-type kung nasan kayo ngayon watching from. And so banggitin ko lang yung mga nakikita ko dito. Si Mami Reg, hello. Marilyn, kay Krisha, kay Aloha, kay Myra, kay Tita Neng. Hello sa inyo, kay Nika, kay Ate Bona, kay John Ray, hello, kay Julie. Ayun, kay Angela, kay Sarah, yun lang yung mga nakikita ko. Ayan, si Ate Perry, si Denisa, Tita Marina, Ate Nova, hello po sa inyo. Ayan, Tatay Toto. Hello po, Brother Marlon. Ayan, ano yata siya. Hindi ako familiar, pero welcome po sa Roa. And please follow po sa ating page. Ayan, si Kuya Kenneth. Hello. Ayun. Yun lang. Arian Joy. Yes. Ayun. So, pasensya na, hindi ko na masundan yung iba. Michelle, hanggang doon lang yung aking nasundan. Pero yun, ayan, si Pas A. Hello po. Meron pa ba? Si Jean. Ayun. So, hanggang dun lang. Hello, everyone.
Pwede po tayo mag-SRCT kung hindi pa tayo nag-SRCT. Share nyo lang po yung ating video ngayon kasi nga online lang tayo. And pwede na rin po natin itag yung ating mga members, mga family members na gusto nating makarinig ng ating live service ngayon. Na kahit binabaha, hindi pa rin napipigilan ng pag-alam ng ating pananampalataya. Amen. Pwede rin tayong mag-react and mag-comment. Keep on commenting po para lagi nag-up yung ating live sa ating news feeds. And, ano pa ba? Ayun. So, yun lang po. Regarding po sa mga services natin, sorry po hindi po ako makapag-announce agad kasi sa kasalukuyang pong panahon, live from Kalupit, Bulacan. Napakataas po ng tubig sa ating lugar. Nananawagan po tayo sa ating joke lang. Meron pong may magandang loob na tutulong po sa ating. Tayo pa'y nakatrap pa sa kanya-kanyang sambahayan. Kaya hindi po tayo makapag-announce agad kung makakapag-physical na po ba tayo sa Wednesday or sa Sunday. Kaya po, pakiantabayanan na lamang po, i-announce naman po natin yan. Regarding naman po Youth Aligned, hindi po natin talaga siya puputulin. Ito po yung leading ng Lord sa akin kasi ang daming ang kabataan ngayon na nangangailangan talaga sa Panginoon. So itutuloy po natin ng Youth Aligned. Ito po ay gaganapin sa Monday. Kailan daw po? Sa Monday. Ang oras po ay 7:30. Anong oras daw po? 7:30. Ayan, gabi po siya para yung mga may pasok sa morning, nag-online classes, makaka-attend po sila. And makakarinig ng word from our surprise speaker. Ayun, so abangan na lang po natin. Kailan ulit? Bukas yon. Pakitype nga po, bukas na ang Youth Aligned. Ayun, bukas na. Tapos regarding naman po sa mga Destiny classes, kami po meron sa Cross Carriers na 5:30, tama ba? Meron po tayo online mamaya, video call. And hindi ko lang alam sa Ignited. So, pa-wait na lang po ng announcement. So, yun lamang po yung ating announcement so far. Tayo po ay dadako na sa ating tithe and offering na pangungunahan ng hindi pa aawat na si Sister Joanna Tani. Magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Sister Joanna May Centeno. Ako po yung naatasan ngayon sa ating tithes and offerings. Ano po ba ang ibig sabihin ng tithes? Ang ibig sabihin po ng tithes ay ito po yung ikasampung bahagi ng ating ikinita ngayong linggo or ngayong buwan po. Basta po ikasampung bahagi po 10%. At yung offerings naman po, ito po yung handog po natin or yung kusang loob po na ibinibigay po natin sa ating Panginoon na bukal po sa ating puso po. Sige po, nandito pa rin po tayo sa series po ng God Gave First. Ano daw po? Pakitype po sa ating comment section. God Gave First. At yung title po ng ating message ay ayon sa pagpapalang ibinigay ng Panginoon. Ano daw po? I-type po natin sa ating comment section. Ayon sa pagpapalang ibinigay ng Panginoon. Yung key verse po natin ay matatagpuan sa Deuteronomio chapter 16 verse 17. Ang sabi po dito, bawat lalaki ay magbibigay ng kaniyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Malinaw naman po dito ang utos po ng Panginoon ay magbalik po tayo ng ating nakakaya ng naaayon po sa ibinigay po ng ating Panginoon po. Hindi lang po lalaki, kasi po dito po sa Old Testament, yung mga lalaki po, di ba po ang inatasan po ng Panginoon na maging taga-provide talaga sa pamilya. Pero po sa panahon po natin ngayon ay, di ba po, ay may mga babae na rin po na nagtatrabaho, nagpo-provide para sa family. Kaya para po ito sa lahat, para po sa bawat isa na mayroong kita po. At kung babasahin po natin yung buong talata po ng chapter 16, makikita po natin dito kung gaano kabuti yung Panginoon. Kung paano niya po iniligtas yung mga taga-Israelita palabas po ng Ehipto. Kaya po nagkaroon po ng pista ng pag-alala sa kabutihan ng Panginoon. Gayon din po sa atin. Dapat po lagi po nating inaalala yung kabutihan po ng ating Panginoon dahil siya po yung unang pong nagbigay po sa atin. Siya po yung nagbigay po sa atin ng trabaho. Siya po yung nagbibigay sa atin ng karunungan para malaman po natin kung anong trabaho ba yung nararapat para sa atin. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para magampanan yung trabaho na ibinigay niya sa atin. Gayon din, siya din po ang
nagliligtas po sa atin sa mga pagkakataon na sa mga mahirap na sitwasyon. May problema tayo sa pamilya natin, may problema tayo sa mga bayarin natin, may sakit sa ating pamilya, di ba? Makikita natin doon na nakakaraos talaga tayo dahil sa kabutihan po ng Panginoon, na hindi niya talaga tayo pinababayaan. Kaya nararapat po na pinapakita po sa salita niya na dapat hindi po tayo humaharap sa Panginoon ng walang dala. Kasi siya po yung unang nagbigay sa atin, siya po yung nagpapala sa atin, di ba po? Siya po yung nagpo-provide para sa pamilya natin, para sa sarili natin. Kaya kung nakikita po natin, tinatanggap po natin sa ating sarili na dapat magkaroon po tayo ng puso na gustong magbalik din sa ating Panginoon, na makita talaga natin na siya yung provider po natin, testimony ko lang din po sa buhay po namin ni Marcos ngayong taon na 2025. May ang dami po talagang pagsubok na dumaan po sa aming pamilya, na ilang beses po kami nagbabalik-balik sa ospital. Syempre po pagka na-hospital kayo, may mga bayarin, bukod pa sa mga isipin mo, may mga gastusin din po talaga. Ilang beses kami nagpabalik-balik, pero mas nakita ko po doon kung gaano kabuti yung Panginoon, na siya po talaga yung nagligtas po sa amin. Siya yung nagpo-provide para sa pamilya namin upang malagpasan po namin yung mga pagsubok na ito. Kaya po bilang pasasalamat sa Panginoon ay ibinibigay po namin yung nararapat na pagpapala na ibinigay niya rin po sa amin. We pray po na yung bawat isa, ganun din po yung maging puso po, na mas makita po talaga natin na si Lord yung unang nagbibigay sa atin, kaya nararapat na ibalik din natin sa Kanya yung pagpapala na binigay niya sa atin. Sige po, ipag-pray na po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence, Panginoon. Lord, maraming salamat po na ikaw po yung una pong nagbigay sa amin, Panginoon. Ikaw po, Lord, yung una pong naghandog sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, turuan niyo po yung bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng pusong mapagkumbaba sa inyo, pusong tumatanggap, Panginoon, na ikaw yung aming Jehovah Jireh, na nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Magkaroon po kami, Lord, ng surrendered heart, Panginoon, upang ibigay po namin yung mga kaloob namin, Panginoon, na ng buong puso, ng buong tapat, Panginoon, na pagsunod po sa inyo, O God, in Jesus' name, na ibigay po namin, Lord God, yung nararapat po para sa inyo, O God, in Jesus' name. At dalangin ko po, Lord, yung mga tapat nyo pong lingkod na ito, Panginoon, ay kayo rin po yung magpapala sa kanila, kayo rin po yung magbabalik po sa kanila, Panginoon, ng mga lahat ng pangangailangan nila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa kanilang finances, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan, Panginoon, sa kanilang mga bayarin, Panginoon, ano man pong mga pangangailangan po ng inyong mga lingkod, Lord God. Naniniwala kami, Lord, na nakikita nyo po ito, Panginoon, Jesus' name. At kayo po, Lord, yung magiging sandigan namin, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagkukulang kami, Lord God. Kayo po yung magpupuno, Panginoon, ng aming pangangailangan, Lord God, Jesus' name. At thank you, Lord. Thank you na ikaw po yung Panginoon namin na tapat, Panginoon namin na nagbibigay, Panginoon, in Jesus' name. At maraming salamat, Lord, na sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, Panginoon, at kino-covered ko nga po, Lord, ng inyong banal na dugo, yung panalangin ito, at ibinabalik po namin, Lord God, sa inyo yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw. Ayan. Thank you, Sister Joanna, sa pag-share ng tungkol sa ating tithes and offering na message, and for reminding us na God will provide sa mga, lalo sa ganitong mga sitwasyon. So, kung meron po kayong, pwede po natin i-send through our video account and GCash account yung ating mga tithes and offering, or pwede rin natin itabi muna para pagdating po ng ating gawain ay maibigay po natin ito at ma-honor natin ang Panginoon.
So, sa oras pong ito, tayo po ay dadako na sa message. Gusto ko lang din patiyan pala yung mga taga-isla. Nanonood sila ngayon. Hello. Ayan, namimiss na daw nila yung Sunday school. Ayan. So, pag-pray talaga natin na maging okay na ang panahon. Wala namang imposible sa Panginoon. Amen. Ayun. At nakakatawa lang, di binabasa ko kasi yung mga comments. Nakita ko yung iba watching from San Juan Island. Watching from taas namin. Ayan, iba-iba man yung sitwasyon natin, pero at least nandito tayong lahat. Sama-sama pa rin, di pa pipigil. Amen? Amen. Amen. So dahil dyan, tayo pa dadako na sa ating mensahe. And again, syempre, kahit nasa online tayo, dapat nakabuklat pa rin yung mga Bibles natin. Patingin nga po ng inyong mga Bible. Dapat nakabuklat pa rin, may notebook pa rin tayo. Dahil hindi naman nababago ang salita ng Diyos, ay dapat pa rin nating pinahahalagahan at pinararangalan. Amen po. So, sige po, tayo ay manalangin muna. Tayo po ay yumuko. At muli natin i-acknowledge ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, na you are an omnipresent God. Kasama ka namin ngayon kahit nasa iba't ibang bahay kami. Pero everywhere, Lord, you are with us. And we are with you, Panginoon. Sabi mo nga, pag may 2 o 3 na nagkatipon sa ngalan mo, ay naroon kang kasama nila. And thank you, Lord, that you are a spirit, Lord, and pinanganak mo kami in the spirit. So right now, pwede kaming matuto, Lord God, ng iyong mga salita. Pwede naming makita yung buhay namin sa iyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin na makita po namin ito, makita namin kung ano yung kailangan iayos sa aming mga puso. Lord, kung meron kaming mga nakatigasan na ng mga habit, mga isip, mga thinking, mga emotions, Lord God, ay makalaya po kami. Makita po namin kung gaano kahalaga, Lord, lalo na in the last days na magpatuloy, hindi manlamig, hindi umatras, pero magpatuloy, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin. Hindi lang para sa amin, pero dahil marami ka pang gustong maligtas. So we pray right now, Lord, open our hearts, open our minds, Lord. May mga distraction man sa paligid, pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mo kaming i-reach, kaya mo kaming kausapin, kaya mo kaming i-transform, Panginoon, even in this setup, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, and we give you glory. Jesus Christ, ikaw po yung mag-glorify, Lord, sa oras na ito. At pakita mo sa amin na kahit mabigat yung message, Lord, ay pakita niyo po sa amin na kaya namin ito dahil una mo itong pinagtagumpayan sa cross, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We are overcomers because of you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, tayo po ngayon, ito sabi ko nga dun sa prayer ko, medyo mabigat po yung word natin ngayon. And I pray na makita talaga natin kung gaano kaseryoso yung buhay natin ngayon in the last days. So, naglagay po ako ng mga picture dito. Ano po yung, nakikita nyo po? Ayan. So, kung nakikita nga po, mag-thumbs up kung nakikita. So, makikita nyo po sa picture natin yung latest na mga balita. Kagaya nito, yung last mass shooting sa Ateneo de Zamboanga. Kung nabalitaan nyo po yun. Meron na namang kabataan na minor de edad na namaril at may mga kabataang namatay. So, ano po ba yung naging reaction natin nung napanood natin yon? Meron po bang nabago sa atin? O ganun pa rin ba tayo? Pangalawa, ano ba yung mga balitang nakikita natin ngayon? Of course, yung sitwasyon natin ngayon, bidang-bida tayo ngayon, ang kalumpit at hagunoy sa mga balita dahil tayo'y lubog na sa tubig. Ano ngayon yung dating nito sa atin? May nagbabago ba sa atin? O ganun pa rin tayo? And ito is latest, kahapon lang ata to, may sunog sa Pasay at 4 yung namatay. So bakit ko ito pinapakita? Makikita mo na hindi lang siya baha hindi lang siya isang klase ng calamity yung nangyayari sa mundo. And even sa Philippines, merong mga lugar na binabaha, merong mga lugar na may pinapatay, merong mga lugar na may nasusunog, at merong mga lugar na nililindol. Kung napapanood po natin yung mga balita, pero ano yung nagiging response natin sa mga balita na yun? Ano yung nagiging life natin
kung napapanood natin yung mga balita na yon, sabi sa introduction, may takot pa ba tayo sa Diyos? Nabubuhay ba yung takot sa puso natin sa Diyos? Sabi po dito sa next na tanong, ano yung tugon natin sa mga nangyayari ngayon? Mamimili po tayo sa tatlo. Letter A, ganun pa rin. Ganun pa rin ba? Wala pa rin nagbabago sa atin. Hindi pa rin tayo nagdi-devotion. Hindi pa rin tayo naghahayo. Hindi pa rin tayo umaalis sa kasalanan. Nagpapatuloy pa rin tayo sa mga alam nating mali. Marami pa rin tayong pagkukulang sa Panginoon. Marami pa rin tayong pagkukulang sa pamilya natin. Ganun pa rin ba? Wala bang dating sa atin yung mga nangyayari sa Pilipinas, yung mga nangyayari sa buong mundo? Or letter B, nanlalamig. Baka tayo naman ay nanlalamig. Imbis na mas lalo tayong maging on fire, imbis na magising tayo, nawawala pa tayo. Nagdududa tayo sa Panginoon, nagagalit tayo sa Panginoon, nakikisabay tayo sa lamig ng panahon, nagpapatangay sa baha yung pananampalataya natin. Alin po ba tayo doon? Or letter C, mas nagiging on fire. Tayo po ba yung dahil sa mga nakikita natin, mas lumalalim tayo sa pananalangin? Tayo po ba yung dahil sa mga nakikita natin, mas lalo nating sinisik yung face ng Panginoon? Mas lumalalim yung intercession natin para sa ibang mga tao? Mas gusto nating maghayo, mas nagpo-post tayo online, hindi man tayo nakakapaghayo dahil baha? O sinisikap ba nating maka-attend? Sinisikap ba nating lumalim pa sa Word of God, sa pakikinig ng Word of God? Kung dati, kontento na tayo sa isang devotion, nagdadalawang devotion tayo. Kung dati nakikinig lang tayo puro sa rowa, ngayon nakikinig na rin tayo sa ibang mga preachings na of course, ayon sa will ni Lord. Sino tayo dun sa tatlo? Kasi yun yung tanong sa message natin. May takot pa ba tayo sa Diyos? Kasi sa oras na to, yun yung ginigising ni Lord sa atin eh. Fear the Lord. Pero what are we doing? Are we fearing the Lord? Or mas lalo tayo nawawala ng takot sa Kanya? O hindi tayo nagpapa-apekto? Yung level ng fear of the Lord natin, ganun pa din. Kaya ito yung message natin. Kasi una sa lahat, tayong mga Kristiyano, tayong mga nananampalataya at nakakakilala, ang unang dapat nagkakaroon ng takot sa Diyos. Amen. Paano matatakot? Paano magkakaroon ng takot sa Diyos yung ibang tao? Kung tayo mismo, wala namang binabago sa atin yung mga nangyayari ngayon. Amen. So, ito po yung message natin ng ating title, Fear God More Than Anything. Ano po yung title? Fear God More Than Anything. Magkaroon daw tayo ng takot sa Diyos, higit sa kahit na anong bagay dito sa mundo. So, yung objective natin, understand that the true fear of the Lord frees us from other fears and gives us the courage to live according to God's standard. Sa Tagalog, maunawaan na ang tunay na pagkatakot sa Panginoon ay nagliligtas sa atin mula sa takot sa ibang bagay at nagbibigay sa atin ng tapang na mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. So, sa mensahe natin ngayon, makikita natin na tayo ay maraming kinatatakutan sa mundo, kaya wala tayong takot sa Panginoon. Pero marirealize natin na once na mas natatakot tayo sa Panginoon kumpara sa mga kinatatakutan natin sa mundo, masusunod natin siya. Magiging on fire tayo, mas mabilis sa ating sumunod, mas madali sa ating maging sacrificial, mas madali sa ating iwasan yung mga dapat iwasan. Sino gusto nun magsabi ng amen? Magagawa natin to if we fear God more than anything. So, ito yung purpose ng message natin. Ngayon, makikita natin ito sa ating key verse. Again, nasan book daw po tayo? Exodo. Amen. Type nga po natin, Exodo. Tapos tayo po ay nasa chapter 1 ay nasa verse 17 na tayo. Kung naaalala nyo, tinuro natin nung nakaraan, di ba, na pinatawag ni Faraon si Sifra at Puwa. Quiz tayo. Sino daw yung pinatawag ng Paraon? Sina Sifra at Puwa. Ayan, sila ang mga komedrona na Hebreo. At sinabi sa kanila ni Faraon, natatandaan nyo, ano daw yung utos sa kanila ng Faraon? Patayin ang mga lalaki. At hindi lang basta lalaki, lalaking sanggol. Baby pa lang, papatayin na. Pero ano yung naging response ni Sifra at ni Puwa? Isa to sa mga Hall of Faith na nakaka-amaze yung story ni Sifra at ni Puwa. Ano po yung kanilang ginawa? Verse 17, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos,
hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. So bakit daw po hindi pinapatay nila Sifra at Puwa yung mga sanggol? Dahil saan? Amen. Dahil may takot sila sa Diyos. Dahil mas takot sila sa Diyos kaysa sa hari. Sabi po dito, sumunod sila hindi lang dahil naaawa sila sa mga bata, kung hindi dahil mas takot sila sa Diyos kaysa sa hari. Kasi po kung sa awa lang, yung awa nawawala. Nararanasan nyo yan. A-attend ka ng Disciples Night, makakabag ka na naman sa mga kaluluwa. Pagdating ng Thursday, wala na naman kasi nawala yung habag. Hindi na naman naghayo. Tama ba? Yung awa, hindi siya laging nandun eh. Tama ba? Sino aamin? Minsan, naaawa ka sa naliligaw ng landas. Minsan, naaawa ka sa mga kapamilya mo. Minsan, naiinis ka din. Minsan, nabubwisit ka din. At kapag nainis ka na, ayaw mo na silang abutin. Tama ba? Yung awa ay pabago-bago. Pero kapag may takot ka sa Diyos, magagawa mong sumunod. Kahit wala yung habag. Kahit hindi nandun yung habag. Dahil nandun yung takot sa Diyos, kaya mong suwayin yung hari. Kahit na nakakatakot yung hari. Yung hari po sa time ng Egypt ay Diyos para sa mga taga-Egypt. God si Pharaoh para sa kanila. At para kila Sifra at Puwa, God ang tingin nila. Pero kahit na ganun, mas sinunod pa rin nila yung Diyos. Kasi si Sifra at Puwa ay naniniwala at nananampalataya kay Yahweh. Kaya ang nangyari, kahit na nakakatakot yung hari, mas sinunod pa rin nila yung Diyos. So ano yung kayang gawin kapag may fear of the Lord tayo? Sabi dito, the fear of the Lord makes you fear man less. Ano daw po? The fear of the Lord makes you fear man less. Kung takot tayo sa tao, baka meron sa atin takot sa tao, ayaw natin nababash, ayaw natin napapagalitan, ayaw natin nakaka-offend. Pero paano natin mapagtatagumpayan yon? Fear of the Lord. Kagaya si Sifra at si Puwa, they fear the Lord. Kaya nawala yung takot nila sa mga tao. Amen? Sino gusto mawala yung takot sa tao? Pakisabi, pakitype, fear the Lord. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Pangalawa, sabi dito, the fear of the Lord makes you fear death less. Kapag may takot tayo sa Diyos, mas nawawalan tayo ng takot sa kamatayan. Amen? Sa panahon ngayon, halos lahat tayo takot sa kamatayan. Kaya nga ayaw nating tumaas yung tubig. Ano mangyayari pag tumaas yung tubig? Na-aksidente, may nakuryente na nga sa San Miguel. Diba? Yun yung mga kinatatakutan natin. Tama, ayaw natin mawala ng trabaho. Bakit? Pag walang trabaho, walang pagkain, mamamatay tayo. Tama ba? We fear death. But ayaw natin nagkakasakit kasi mamaya nun, after nun, mamamatay na. Tama ba? We fear death. Pero sabi dito, if we fear the Lord, it makes us fear death less. Kapag may takot tayo sa Diyos, nawawalan tayo ng takot sa kamatayan. Makikita natin yan sa story, una sa lahat, sa story ni Sifra at Puwa. Pwede silang papatay, di ba? Tama? Pwede silang papatay ni Faraon. Tama po ba? Kasi nga Diyos siya dun eh. Hari siya dun eh. So pwede niyang sabihin, patayin si Sifra at Puwa, di sumunod sa akin. Di ba? Pero hindi sila natakot. Okay lang. Hindi naman nila alam yung consequence. Di ba? Kung sila ay absuelto, pero malamang hindi. Di ba? Alam nila, may idea sila, baka patayin kami ni Faraon pag nalaman niya yung ginawa namin. Pero hindi sila natakot. At hindi lang sila yung story sa Bible na hindi natakot sa mga tao dahil mas takot sila sa Diyos. Kasama na dito yung mga apostol. So, tingnan natin yung story na to sa Acts 5. Makibuklat po tayo sa Acts 5. Pakisulat po, Acts 5. Ayan. Ito yung story, nakakatuwa to, medyo mahaba-haba siya. Nasa key verse tayo. Una is Exodus chapter 1 verse 17. Paki-flash na lang pas yung key verse. Ayun. Para makita nyo kung nasan yung mga binubuklat natin. And so, una is Exodus 1:17, yung story ni Sifra at ni Puwa. Pangalawa, dun sa mga gawa, 5. Unahin natin dun sa 18 hanggang 20. Sabi dito,
dinakip nila. Sige po, pag magbabasa tayo ng Bible, pwede po kayong makibasa din. Okay, 1, 2, 3. Dinakip nila ang mga apostol at binilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. So, tingnan natin yung simula ng kwento. Ano daw unang ginawa sa kanila? Dinakip. So, bakit sila dinakip? Kasi nagpipreach sila ng gospel. Diba? Kung tutuusin, nakakatakot. Nakakatakot po ba? Ipakulong. Diba? Sino na-experience ng ikulong, ng wala ka namang dahilan, di ba? Yun nga lang, ikulong ka sa kwarto ng kapatid mo di ba? Binibiro ka, nilakan ka sa loob. O kaya yun, nakulong na-experience ko minsan, nakulong ako sa CR. Parang hindi ka makahinga na parang tulong, tapos walang makakarinig sa'yo. Ganun yung, imagine, nangyari to sa mga apostol. Wala naman silang ginagawa, nagpipreach lang naman sila ng gospel. Pero ano nangyari sa kanila? Binuksan ng isang anghel yung bilangguan, nakaalis sila. Tapos, ano yung utos sa kanila? Pumunta kayo sa templo, tapos mag-preach kayo ulit. Di ba nakakatakot yun? May isip mo parang, hala, dito nga kami nakulong Tapos mag-preach na naman kami. Pero anong ginawa nila? Verse 21, kaya nang mag-uumaga na, kailan daw po? Mag-uumaga na. Di ba? Ano yung nangyari? Kinagabihan, yung verse 19, tapos verse 21, kinaumagahan, anong ginawa nila? Pumasok sila sa templo. Pumasok sa templo ang mga apostol. At ano daw ginawa nila? Nagturo. May takot ba tong mga taong to? Wala. Parang wala silang takot, di ba? Grabe yung kanilang desire to preach the gospel. And then sa verse 29, ano nangyari sa kanila? Dahil nga nagtuturo sila, pinatawag sila ngayon ng mga kapulungan. So, anong sabi sa kanila? Pinagsabihan sila, bakit ganyan? Dinakip na namin kayo. Gusto nyo ba ipadakip ulit? Di ba? Nandun yung mga threats sa kanila. Pero sabi sa verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Basahin nyo, napakaganda dito. Acts 5:29. Sige, lahat tayo magbasa. 1, 2, 3. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Nakita natin, di ba? Again, nandun yung fear of the Lord. Kagaya ni Sifra at Puwa. Hindi tao. They fear the Lord more. So they fear man less. At hindi rin sila takot mamatay. Alam niyo yung nangyari sa verse 40, kung babasahin natin yung verse 40, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ay ipinahagupit. So, nadagdagan na. Noong una, pinakulong lang. Ngayon, ano pa yung ginagawa? Pinahagupit. I-type nyo nga po, ipahagupit. At pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Ayan. So, pinalaya naman sila, pero pinahagupit muna. Nakita nyo? Pero may pakialam ba sila? Wala. Mas takot sila sa Diyos kaysa sa tao. And then, sabi sa verse 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y, ano yung nakasulat? Type nyo nga yung nakasulat. Galak na galak. Grabe, no? Galak na galak. Paano yun? Baka tumatawa pa sila. Sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. So, bakit ganun na lang? I believe hindi lang to dahil nahahabag sila sa mga tao or dahil gusto nilang i-preach yung gospel. Pero kasi may Acts 5:29. Mas gusto nilang sumunod sa Diyos kaysa sa tao. May takot sila sa Diyos. Amen. And ito, kapag nangyari sa ating buhay, nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, naniniwala ako lahat ng hindi mo kayang gawin, magagawa mo bigla. Lahat ng hindi mo sinusunod, masusunod mo bigla. Dahil sa ating takot sa Diyos, kagaya nila na nawalan sila ng takot sa kahit saan. Bukod sa kanila, meron pang story, hindi lang sa Old Testament, hindi lang sa New Testament. Ito po yung story ni Pastor Ezra. Yes. Pastor Ezra Jean, siya po ay, pa-flash na lang po, may picture tayo dad. Siya yung founder ng Zion Church. Very famous siya ngayon. Nakita niyo siya sa Facebook.
Kasi nasa China siya, isa siya sa may pinakamaraming churches. 40 cities sa China ang kanyang mga na-spread na churches. At ang kanilang mga members ay umabot ng 10,000. Grabe, no? Ilan daw yung members nila? 10,000. Ngayon, dahil dumadami sila, yung mga authorities sa China, Chinese authorities, gusto nilang pigilan itong churches na to. Gusto nila, ang naisip nila, ang parang panukala nila, dapat daw may mga camera. Lalagyan ng mga CCTV yung mga churches, yung mga gawain. Kasi gusto nilang pigilan yung pag-preach ng gospel. Gusto nilang pigilan yung pag-share tungkol kay Jesus, tungkol sa cross, tungkol sa gospel. Hindi ito tinanggap ni Pastor Ezra Jean. So, ang ginawa sa kanya, pinakulong siya. At nakakulong siya since October. Ngayong year lang siya pinalaya sa tulong ni Donald Trump. Ewan ko ba kung ano to, kung ano lang, endorsement. Pero nakita ko lang kasi sa news na ngayon ay malaya na siya. Pero ngayong malaya na siya, ito yung kinuwento niya. Sabi dito, nilagay ko na lang din yung quote. The food and 30 or so people living in a tight space there isn't any freedom. We just sit on a stool. We need to raise our hands to ask for permission to walk around. All my communications were cut off. So may imagine mo yung sitwasyon ni Pastor Ezra Jean. Again, ano ulit yung kasalanan niya? Pumatay ba siya ng tao? Nagnakaw ba siya? Corrupt ba siya? Kinuha ba niya yung kaban ng bayan? Diba? Nanguha ba siya para sa flood control? Wala eh. Wala siyang kasalanan. Ang ginawa lang niya is nag-preach ng gospel. In-spread lang niya yung Great Commission. Pero ano yung naranasan niya? Yung, biruin nyo, maliit lang daw yung lugar nila, tapos 30 sila. Ilan daw sila dun sa loob ng maliit na lugar na yun? 30. So wala silang kalayaan. Nakaupo lang daw sila sa isang maliit na bangkito. Ganun lang yung kanilang sitwasyon. Yung pagkain, limitado lang. Kailangan pa daw nilang magtaas ng kamay para lang maglakad-lakad. Grabe. Para lang makatayo at maglakad. Tapos wala silang communication sa mga kapamilya nila. Mag-isa lang sila. Di ba parang hindi naman deserve ni Pastor Ezra Jean? Di ba parang nag-preach na nga lang siya ng gospel eh. Pero ano yung naranasan niya? Siya po ay na-persecute. Nakaranas siya ng persecution. Pero hindi ito naka-apekto sa kanya. At ngayon is nagbabalik ulit siya sa pag-preach ng gospel. 'Di ba? Tayo, nalilimitahan tayo pero nakakakain pa rin tayo ng maayos. Sino sa inyo, 5 pa rin yung pagkain sa isang araw? Mamimili ka nga lang kung tuna, corned beef, sardinas. Pero may pagkain pa rin tayo, 'di ba? Nakakagalaw pa rin tayo, labas-labas pa rin tayo, di ba? Nagsiswimming pa nga, may libreng resort pa. Kumbaga, hindi rin ganun talaga kahirap compare sa mga dinaanan ng mga taong ito. And yet, hindi naman sila nagreklamo at hindi rin sila huminto. Di ba po? Pakisabi sa ating chat, hindi ako hihinto. Sila nga hindi huminto eh, mas matindi yung kanilang pinagdaanan. Tama po ba? At hindi lang yan, sabi sa Revelations 12:11, sa Pahayag 12:11, ito po yung mangyayari sa huling araw sa lahat ng mga pinipiling magkaroon ng takot sa Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Makikita natin na hindi talaga sila takot sa kamatayan. Wala silang kinatatakutan. Ang tunay na may takot sa Diyos, hindi natatakot sa kamatayan. Ang tunay na may takot sa Diyos, walang kinatatakutang iba pa. When you fear God, you don't fear anything. You are fearless. Amen? So, bakit nga ba tayo natatakot? So, ito po yung message. And pinalagay lang din sa akin ng Panginoon para makita natin bakit wala tayong takot kay Lord. Nakikita ba natin yung sarili? Teka lang, wait lang ha. Parang wala na ata akong takot sa Diyos. So, bakit tayo nawawala ng takot sa Diyos? Sabi dito, o bakit hindi tayo nakakasunod? Yun din pala, kasi minsan hindi talaga tayo nakakasunod. Kasi ang totoong wala sa atin, hindi love. Love mo naman talaga si Lord. Wala ka lang takot sa Kanya. Nakuha po ba natin yun? Minsan mahal natin, pero wala na tayong takot
Kaya yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi dito, we don't obey because we fear other things aside from God. So bakit tayo nawawala ng takot sa Diyos? Kasi mas takot tayo sa ibang mga bagay. Sa Tagalog, kaya hindi tayo nakakasunod ay dahil mas takot tayo sa ibang mga bagay kaysa sa Diyos. Ano po ba yung mga kinatatakutan natin? Naglagay po ako dito ng 3. Una ay we fear poverty. Takot tayo sa kahirapan. Example nito, paano mo malalaman na mas takot ka na sa kahirapan kaysa sa Diyos? Trabaho ng trabaho pero walang time sa Lord. Marami tayong time sa trabaho pero hindi nagpe-pray, hindi nagde-devotion. Sasabihin na lang, Lord, naintindihan mo naman na yan. Ikaw na bahala. Lord, alam mo naman, iniisip ko lang ang pamilya ko, naintindihan mo naman ako. Pero nawawalan tayo ng time. Baka mas takot tayo sa kahirapan kaysa takot tayo sa Panginoon. Oo, naintindihan ka. Pero hindi naintindihan ni Lord, ba't wala kang takot sa Kanya? Kasi kaya naman niyang i-provide yan. Lahat ng yan, kaya niyang i-provide. And then letter B, bukod sa poverty, ano yung kinatatakutan natin? We fear pain. Takot tayong masaktan. For example, hindi tayo naghahayo. Ba't tayo hindi naghahayo? Natatakot tayong ma-reject. Natatakot tayong masabihan na hindi ka naman marunong. Natatakot tayo masabihan o matanong. And kung ganun tayo, sa totoo lang, we fear man more than God. That's why we can't obey the Great Commission. Hindi dahil hindi mo mahal si Lord, hindi dahil hindi mo mahal yung kaluluwa, pero dahil wala kang takot sa Panginoon. Mas takot ka sa tao. Ano lang po, real talk. Pasensya na kung medyo mabigat, pero ito talaga yung nilalagay ng Lord sa heart natin. Dapat mas takot tayo sa Panginoon. Dahil naniniwala din ako dun sa mga naghahayo, takot din naman sila sa tao. Sino bang hindi matatakot sa tao pag naghahayo? Nakakatakot naman talaga. Di ba po? Pero mas takot lang kasi tayo kay Lord. Yung mga tao ngayon na naghahayo, mas takot lang sila sa Lord, kaya nila nagagawa yun. And ganoon din tayo. If we will, alam mo yun, increase natin yung level ng fear natin sa Lord, magagawa din natin to. Amen? Ayan, ano pa yung mga we fear pain pagtutuwid? Bakit hindi tayo nagtutuwid? Alam mo nang mali yung ginagawa, lalo ngayon, nasa loob tayo ng bahay, no? Kitang-kita mo yung mga baho ng katabi mo. Hindi lang naaamoy yung baho dahil hindi naliligo eh. Pero yung baho ng masamang ugali, di ba? Na wala tayong, hindi tayo makalabas. Magkakasama tayo sa loob ng bahay, di ba? So, naglalabasan na yung mga kasamaan ng ugali, lalo na walang mga nagde-devotion. So, ano nangyayari? Nakikita natin, dapat tinutuwid natin. Pero ayaw natin ituwid. Bakit? Ano sabihin natin? Baka magalit eh. Baka mag-away kami eh. Baka, gagets nyo po. So, pagka ganun yung thinking natin, kanino tayo natatakot? Sa kanila o sa Lord? Type nyo nga yung sagot. Diba? Sa kanila. Mas takot tayo sa kanila kaysa sa Panginoon. Tama ba? O kaya nakikisama tayo sa kasalanan. Bakit ba tayo nakikisama lang naman? Birthday eh. Nakikisama lang naman kasi baha eh, pampainit. Kasi maginaw. Tama ba? Diba? Parang, minsan ko lang naman sila makasama eh. Diba? Ngayon nga, bakasyon. Buti nga, nakabakasyon ng baha eh. Nakakasama ko sila, nakikisama lang naman ako. So, sa pakikisama natin, kanino tayo mas takot? Sa kanila o sa Diyos? Di ba po? Sa kanila. Kasi alam nating mali yung ginagawa natin, ba't nakikiinom pa rin tayo? Ba't nakikiiwasi pa rin tayo? Bakit nakikisama pa rin tayo sa mga jokes nila? Bakit nakikichismis pa rin tayo? Ba't naninirang puri pa rin tayo? Kasi ayaw natin masabihan tayo na OA, ayaw natin masabihan tayo hindi ka marunong makisama, ayaw natin masabihan tayo na hindi ka naman masayang kasama. Diba? Sino pinipili natin? Sila kaysa sa Lord. Nakikita po natin. And letter C, we fear death. Bukod sa poverty, pain, ano pa yung kinatatakutan natin? Kamatayan. Takot tayong mamatay. Kaya konting sakit lang, sumakit lang yung likod, hindi na po ako aattend ng church. Sumakit lang yung kuko, di ba? Sumakit yung ingrown, di ba? Sumakit lang yung kung ano-anong buhok, di ba? Sumakit yung bangs, di ba? Na lang ng konti, napag ganun lang. Isang singot lang ng, wala naman sipon, konti lang. Ay, di po ako aattend kasi po nasisipon po ako. Nagigets niyo po ba? Of course, hindi ko minamaliit yung mga totoong nagkakasakit na talagang mahirap bumangon. Pero yung
alam yun, napuyat lang ng konti, nagkasakit lang ng konti, na ano lang, ginagamit na agad nating excuse para hindi umaten, para hindi mag-devotion, para hindi alam yun, pagising sa umaga, napuyat ako ng mga 30 minutes kasi dati 9 hours ako matulog, ngayon 8 hours and 30 minutes lang. So, ay mga ganun ba, nagigets nyo po? Nagiging excuse na sa atin, pinipili na natin yung katawan natin, yung self natin, para hindi natin masunod yung Panginoon. So, sino mas mahal natin? Tayo o si Lord? Di ba po? Sumakit sa puso. Nababasa ko kayo Sumakit ang bulsa, sumakit ang puso. Tama yan, totoo naman natin sinasabi nyo kahit joke, di ba? Na broken hearted lang, hindi natin, di ba? Dapat nga, mas lalong umatende. Sumakit yung bulsa, walang budget, dapat nga, mas lalong umatende. So, sino pinipili natin? Yung bulsa, si puso. Nasaktan ka na nga ng ibang tao Hayaan mo ba bang masaktan ka dahil nawala ka sa Panginoon? Dalawa na nawala sa'yo. Di ba? So, nakita po natin, we must fear the Lord. Ito yung mga reasons kung bakit nawawalan tayo ng fear of the Lord. Kasi mas takot tayo sa mga bagay na to. Pero anong sabi ni Solomon? Sino nakakakilala kay Solomon? Si Solomon ang pinakamatalinong tao, di ba? According sa Bible, na nag-exist sa buong kasaysayan. At ito yung sinabi niya. Dalawang verses yung nilagay ko para makita natin. Magkaibang book to. Pero sabi ni Solomon sa Kawikaan 9:10, nilagay ko na po lahat dito yung verses kasi medyo madaming verses po na i-share ko sa inyo ngayon. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ano daw po yung mangyayari kapag ikaw ay may takot sa Panginoon? Ano yung magsisimula sa iyo? Karunungan. Bakit tayo nagiging mangmang? Kasi wala tayong takot sa Diyos. Pero pag may takot tayo sa Panginoon, nagiging matalino tayo. Nagiging tama yung mga desisyon natin. Sabi dyan, at ang pagkakilala sa banal na kasulatan ay kaunawaan. So even si Solomon, alam niya na yung fear of the Lord gives us wisdom na mas mahalaga na piliin natin magkaroon ng takot sa Diyos more than anything. Hindi lang yan, sinabi niya rin yan sa mga ngaral 12:3. Sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Pero yung ang dami niyang sinabi, mula Ecclesiastes 1 hanggang 12. 12 chapters. Tapos sinamarize niya lahat. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng to, ito lang masasabi ko. Sabi niya, matakot ka sa Diyos. Isang matalinong tao na nakita na lahat, naisip na lahat. Di man siya God, pero siguro napakatalino niya kumpara sa atin. Kaya wag tayong magdunong-dunungan. Di ba po? Kung siya nga napakatalino niya, nasabi niya pa to, tayo pa kaya? Di ba? Sabi dito, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito lang yung role natin dito sa earth, ang matakot kay Lord at sumunod sa utos niya. At ano mangyayari kapag ginawa natin to? Ito po yung part 2 ng ating message. When you fear the Lord, you will gain more. Sabi sa Tagalog, kung magkakaroon ka ng takot sa Diyos, mas magkakaroon ka. Ano nga ba mangyayari kung may takot tayo sa Lord? Hindi tayo mawawalan. Mas magkakaroon pa tayo. Ayan. So sabi po dito, inisa-isa ko yung mga stories natin kanina. Kung ano yung naging ending nila nung nagkaroon sila ng takot sa Diyos. So unahin natin si Sifra at si Puwa. 'Di ba sila po ay natakot sa Diyos? Pinili nila ang utos ng Diyos kaysa kay Faraon. Ano yung naging ending nila? Nilagay ko na lang dito, basahin nyo na lang po. Ano yung naging ending nila? Nagkaroon sila ng family. Tingnan nyo po yung story sa Exodo 1:20 hanggang 21. Letter A, family. Ayan, sabi dito, wala. Ayan, pero sulat nyo na lang po, letter A yan, family o pamilya. Sabi dito, kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Kasi nga hindi sila pinapatay nila Sifra at Puwa. At sabi dito, ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. At sila ay pinagkalooban niya ng sariling pamilya. Diba? Natuwa sa kanila si Lord. Na-bless siya kay Sifra at Puwa. At dahil dyan, dahil na-bless ako sa inyo, bibigyan ko kayo ng sarili niyong family. Bigyan ko lang kayo ng spoiler alert. Diba si Faraon, gusto niyang patayin. Actually, natuloy yun sa mga susunod. Pinapatay niya pa rin yung mga batang, yung mga sanggol na lalaki. Pero alam niyo kung ano yung ganti ng Diyos sa kanila.
Mababasa nyo sa ika-10 salot, pinapatay din ng Diyos yung mga anak nila. Pero hindi affected si Sifra at si Puwa. May sarili silang family. Diba? Nakaka-amaze yung story ni Sifra at ni Puwa. Kaya ganun na lang yung blessing sa lahat ng mga may takot sa Diyos. Bukod sa pamilya, ano pa yung nangyari? Ay, nilagay ko lang din yung verse sa Mateo 16:25. Makikita natin dito na ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaya huwag tayong matakot na mawalan ng buhay alang-alang sa Panginoon. Amen? Kasi may kapalit siya. Mas maganda pa. Amen? So, bukod sa family, ano pa po? Ito naman yung story ng mga apostol. Naalala nyo? Di ba po, kanina sa Acts, tama ba? Pinag-usapan natin yung pinakulong sila, dinakip sila dahil nag-preach sila ng gospel. Pero ano yung nangyari sa kanila? Sa verse 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Marami sa atin ang naghahanap ng kagalakan dahil maraming sitwasyon sa buhay ang nakakalungkot, masakit, mahirap. Kaya nag-Facebook tayo actually, kaya tayo nagti-TikTok, YouTube, games. Gusto nating maging masaya. Kahit paano maibsan yung sakit, yung hirap, yung pressure, yung stress. Pero hanggang saan yung nagagawa niya sa atin? Yun lang, pagkatapos ng isang scroll, hindi ka na masaya. Nandyan ulit yung mga problema, nandyan ulit yung stress. Hindi naman nababago. Pero ang kagalakan na galing sa Panginoon ay hanggang sa puso, tagos sa puso. Yung kahit ibaba mo, pag na-receive mo yung joy of the Lord dahil nakasunod ka sa Kanya, iba. Buong araw mo, dala-dala mo yun. Tama ba? Sino sa inyo na-experience, sumunod ka sa Lord, nagkaroon ka ng takot sa Kanya, mas pinili mo siya, at ano nangyari? After nun, ang saya-saya mo. Parang dala-dala mo yun sa buong araw hanggang kinabukasan, hanggang sa susunod. Iba yung joy from the Lord. Sino gusto ng joy from the Lord? Amen. Anong gagawin? Fear the Lord. Fear the Lord and obey Him. Ayun po, doon natin mararanasan yung joy. And letter C is victory o katagumpayan. So makikita natin doon sa Revelations 12:11 na sabi sa huling-huli, buong puso nilang inalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Pero ano yung simula? Nagtagumpay sila laban sa Diablo. Itong pinakagusto ko. Kasi yung Diablo nakakainis, di ba? Parang ang ganda-ganda ng buhay mo, to si Entra siya, di ba? Bibigyan ka ng sakit, bibigyan ka ng kahirapan, guguluhin yung pamilya mo, guguluhin yung church, guguluhin yung isip mo, guguluhin yung puso mo. And gustong-gusto nating magtagumpay sa Kanya. Tama ba? Amen. Sino gusto magtagumpay sa Diablo? Amen. Para na siya mapagtatagumpayan, fear the Lord unto death. Kapag sinunod natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng takot sa Diyos hanggang mamatay tayo, walang magagawang kaaway sa buhay natin. Hindi niya tayo kayang pabagsakin, hindi niya tayo kayang talunin, hindi niya tayo kayang panghinain. Amen po. Sa mga may fear of the Lord dyan, mag-type ng kamay na nakataas. Sa mga may fear of the Lord, di ba na-experience natin yun? Yung kahit anong gawin ng Diablo dire-diretso ka pa rin. Di ba? Kaya nga na dyan pa rin tayo, nasa online, di tayo nagpapa-apekto. Walang kayang gawin ang kaaway sa isang taong may takot sa Diyos. Wala. Wala. Kahit anong gawin niya, kahit bigyan niya ng kahirapan yan, bigyan niya ng sakit yan, may mamatay sa pamilya niya, no? Kung ano pa man, bigyan ng matinding krisis, matinding problema, hindi yan bibitaw kay Lord. Kasi may takot siya sa Diyos. At dahil may takot siya sa Diyos, wala na siyang takot sa iba pang mga bagay. Sumusunod siya, nabe-bless siya. Amen? Ang sarap ng merong fear of the Lord. Sabi dito, sa awit 34:9, napakaganda nitong verse na to, ngayon ko lang to nalaman, nasarap niyang i-memorize. Sabi dito, matakot kay Yahweh kayo ng kanyang bayan nang makamtan niyo ang lahat ng bagay. O, diba? Sino gusto ng lahat ng bagay? Amen. Meron pa palang all things bukod sa Matthew 6:33. Merong Psalms 34 verse 9. Fear the Lord. Kapag may takot tayo sa Diyos, lahat ng bagay mararanasan natin. Lahat ng gusto nating maranasan sa buhay, of course, nakalooban niya.
So, ayan, nandiyan po yung message natin ngayon. Sino po sa atin na gustong magkaroon ng takot sa Diyos? Amen. Nabuhay sa atin yun. Ako talaga, excited ako. Inaral ko talaga, Lord, gusto ko to, gusto ko to. So, ano ngayon? Ano yung dapat natin gawin? Ito yung application natin. How to fear the Lord more than anything o paano mas matakot sa Diyos kaysa sa ibang mga bagay. So, sinearch ko po siya. At yung fear po ay galing pala sa salitang yare. Ay, ano may pronunciation ito? Yare. Ayun, sinearch yung pronunciation. Yare. Ayun. Type yung nga po kung nakikinig pa kayo dyan. Y-A-R-E. Yare. Sabay-sabay tayo. Yare. Hindi yare yare. Ayun. So pag may fear of the Lord, yare ang kaaway. hindi tayo. Ayan. Yare. Ang sabihin po ng yare ay stand in awe, reverence, honor, and respect. Hindi ito yung parang, kasi kanina pa tayo fear of the Lord and fear of the Lord, no? Ano ba dapat nanginginig ba tayo sa takot? Bari natin yung pangalan ni Lord, parang na-trauma na tayo. Hindi ganon. Ito po, ibig sabihin ng fear of the Lord. Sa Tagalog, sabi dito, mamangha ng may banal na pagkamangha, malalim na paggalang, pagpipitagan, parangalan, at igalang. Ayan. So ito yung fear of the Lord. Meron tayong respeto, may paggalang, may pagpaparangal, pag-honor, reverence, ayan. Yan po yun. Honor, respect. Yan po yun. Yan po yung fear of the Lord. Ginagalang natin siya. So, paano nga ba? Lord, gustong-gusto ko na. Paano ba talaga? Paano ko po ba yan magagawa sa'yo? Ito po yung pinakita sa akin ng Lord. Look at His ways. Ano daw po? Look at His ways. Type nga po natin, look at His ways. Tingnan ang kanyang mga kaparaanan. Kasi pala, nagpapakilala naman pala ang Panginoon sa atin. Pinapakita naman niya na talagang siya ay Diyos na karapat-dapat katakutan. Kaya lang, hindi natin yun tinitignan. So ngayon, maglalagay po ko dito ng 3 na ni-reveal ng Lord na pinapakita niya sa atin na ito na pala yun. Kung bakit pala natin siya dinadanas ay dahil gusto ng Lord magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Number 1 is destruction because of sin. O pagkawasak dahil sa kasalanan. Kung nararanasan natin na nawawasak tayo dahil sa kasalanan, baka pala dahil nawawala na tayo ng takot sa Kanya. So basahin ko lang po yung Mikas 6. Basahin ko lang ito na isang buo kasi maganda po ito. Makibasa po kayo sa akin. Sabi po dito, mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan sa lungsod. Makinig kayo, bayang nagtitipon-tipon sa lungsod. Mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit ng madayang timbangan? Ulitin ko ulit. Sa first sentence, sinasabi ng Diyos, magkaroon tayo ng takot kay Yahweh. Bakit tayo magkakaroon ng takot kay Yahweh? Sabi sa verse 11, mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit ng madayang timbangan? So, ito yung mga kasalanan. Ilalahad ni Lord yung mga kasalanan. Ayaw ng Diyos ng mandaraya. Ayaw ng Diyos sa mga kurap. Ayaw ng Diyos, sa verse 12, sabi dito, mapang-api ang inyong mayayaman. Ayaw niya sa mga, hindi sa mayayaman pero sa mga mapang-api. Ano pa yung sabi niya? Kayong lahat ay sinungaling. Ayaw ng Diyos sa mga sinungaling. So, lahat ng yan ay kasalanan. Sabi dito, ang kanilang dilay mahusay sa paglilinlang. Ayaw ng Diyos na mga nanlilinlang. Tingnan nyo yung sa verse 13. Kaya't sinimulan ko na ang inyong pagbagsak at pagkawasak dahil sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, kapag dumaranas pala tayo ng pagbagsak at pagkawasak, hindi laging dahil sinusubukan lang ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ulitin ko, pag dumadanas tayo ng pagbagsak at pagkawasak sa buhay natin, for example, yung health natin, yung finances natin, yung family natin, baka hindi lang yun pagsubok. Huwag nating ipag-pray na, Lord, alam ko sinusubok mo lang ako, tulungan mo kung maging matatag. Baka hindi po, ang kailangan mo ipag-pray is, Lord, makapagsisi po ako sa kasalanan ko. Kasi may kasalanan ako sa'yo. Nawawalan na ako ng takot sa'yo. Baka yun po yung tinuturo ng Lord. Tingnan niyo po sa verse 14, kapag ito pinagdadaanan natin, kayo'y kakain ngunit hindi mabubusog. Sa halip, gutom pa rin ang inyong madarama.
Mag-iimpok kayo, ngunit wala pa rin mangyayari. Kung na-experience mo lahat ng yan, hindi ka nabubusog, kain ka naman ng kain. Ano pa, nag-iipon ka, walang nangyayari. Ang inyong ipon ay masisira sa digmaan. Kayo'y maghahasik, subalit hindi mag-aani. Nagtatrabaho ka, pero walang bumabalik sa'yo. Magpipisa kayo ng olibo, ngunit hindi makikinabang sa langis nito. Magtatrabaho ka, pero iba yung makikinabang. Magpipisa kayo ng ubas, ngunit hindi makakatikim ng alak ng katas nito. Wala kang marireceive dun sa work na ginagawa mo. Baka pala, ang tinuturo sa atin, nadi-destroy tayo, is because of our sins. Meron pala tayong kasalanan sa Panginoon. At ang way para makaalis doon is to fear the Lord. Baka pala wala na tayong fear of the Lord. So look at His ways. Tingnan mo tong way na to. Baka ito na pala yung ginagawa ni Lord. Ang sagot pala para makaalis dyan, ay ibalik yung takot sa Diyos at sumunod sa Kanya. Amen. Pangalawa, sabi dito, signs and wonders in the sky. Mga tanda mula sa langit. Sabi sa awit 100, awit 102, 7. Kaya dapat kayong katakutan, ang Panginoon to. Sinong makakatagal sa inyong harapan kapag kayo'y nagalit? Mula sa langit ay humahatol kayo. Ang mga tao sa mundo ay natatakot at tumatahimik. Kaya sabi ko sa inyo kanina, di ba, sa introduction natin, ano yung response natin kapag bumabagyo, lumilindol, nagkakaroon ng sunog, at kung ano-ano pa. Kasi God shows signs and wonders in the sky so that we can fear Him. So, dapat nagkakaroon tayo. Hindi yung, alam mo yun, parang wala lang, okay, bumabaha. Tuloy ang buhay, tuloy ang life, tuloy ang surviving, tuloy ang kasalanan, tuloy ang enjoyment, tuloy ang pleasure, tuloy ang comfort. Wala tayong ginagawang pagbabago. Pero ito pala ay pinapakita ng Diyos para magising tayo. Naalala ko, nung minsan nagpe-pray ako, sabi ng Lord, mag-grieve kayo. Hindi ito ang panahon para mag-enjoy. Ito ang panahon para magdalamhati. Biruin mo, lubog na ang Pilipinas. Anong ginagawa natin? Ginagawa pa rin nating katatawanan. Hindi pa rin tayo nananalangin ng matindi. Cute prayer pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nagdi-watch. Hindi pa rin tayo naghahayo. Lumulubog na yung Pilipinas. Lumulubog na yung kalumpit. Lumulubog na yung hagonoy. Wala pa rin tayong ginagawa. Ba't ganon? Baka kasi wala tayong takot sa Diyos. At ito yung pinapakita niya, magising kayo, matakot kayo. Dahil babalik ang Panginoon. At mas worse pa dito, sabi ko nga nung nakaraan, ito baha lang, pero merong lawa ng apoy. Ano mas gusto natin? Baha ng tubig galing sa Nueva Ecija o lawa ng apoy? Ano gusto natin? Yung mga siniswimmingan ng mga anak natin baha o siniswimmingan nila lawa ng apoy? Wala tayong ginagawa, dapat may ginagawa tayo. At kaya tayo walang ginagawa kasi wala tayong takot sa Diyos. At para may gawin tayo, dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen po. Kaya Lord, ipag-pray natin, Lord, help us to fear you always. Amen. Ginigising mo kami, magpagising po kami. Amen po. And number 3 is forgiveness. Ito yung nakaka-amaze, kapatawaran. Sabi sa awit 134, ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Kaya pala tayo pinapatawad ng Panginoon, hindi para magkasala ulit. Hindi para bumalik ulit sa dati o mamuhay ulit ng nasa kasalanan o wala sa Kanya, malayo sa Kanya. Mamuhay ulit para sa pera, alipin ng salapi. Mamuhay ulit na para sa mundo, para sa sarili. Hindi. Kaya pala tayo pinapatawad ay para magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Biruin nyo, merong Diyos na kailangang mamatay para lang mapatawad tayo. Nakita nyo po yun? Just imagine that. Merong Jesus na kailangang mamatay para lang mapatawad tayo. Gaano kaseryoso yung kasalanan na ayaw nating iwanan? Gaano kaseryoso yung buhay na malayo sa Panginoon na kailangan pang may mamatay na Diyos, may mamatay na Hesukristo para lang makaalis tayo doon. Di ba po? So, when God forgives us, wag nating i-take for granted. Wag nating i-cheapen yung grace. Sabi nga sa message natin sa core group, amen? Tayo po ay pinatawad ng Panginoon para magkaroon tayo ng takot na sumunod sa Kanya. I thank you, Lord. Ako ganun, personally, naalala ko pagka nare-receive ko yung forgiveness. Siguro tayo din namang lahat. Pag nakita mo talaga yung mercy sa'yo ng Lord, ang next step mo ay sumunod Tama ba?
next step natin, magbalik loob. Huwag na nating hayaan pa na mawala yung fire na makasunod ulit sa Panginoon once na na-receive natin yung forgiveness. Amen? So ngayong message na to, I believe lahat tayo marireceive natin yung forgiveness. Thank you sa chance, Lord, na magkaroon ng fear of you. Huwag nating hayaan na after nito, babalik na naman tayo sa dati. Amen po. After nito, kung ano yung dinideal sa atin ni Lord, laliman natin, magpabago tayo, pabasag natin. Amen. Hindi lang para sa atin kasi may mga tao rin nakadepende sa atin. Kaya kagaya ng ating conclusion, sabi dito, the more we fear the Lord, the less we fear the world. And the more we obey Him, the more our obedience becomes a blessing, not only to us, but the generation that follows. Sabi sa Tagalog, kapag mas kinatatakutan natin ang Panginoon, mas kaunti ang kinatatakutan natin sa mundo. At kapag mas sumusunod tayo sa Kanya, mas nagiging pagpapala ang ating pagsunod. Hindi lamang para sa atin, kundi pati sa susunod na henerasyon. At ito po ay nasa Salmo 112, 1 hanggang 3. So, 1 hanggang 3. Tingnan niyo po, napakaganda nito. Sabi dito, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay. Sino gusto ang mga anak ay maging matagumpay? Amen. Hindi lang anak sa physical, pero spiritual. Amen. Mga leaders, sino gusto maging successful? Ang ating mga spiritual children. Amen. Sabi dito, ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Sino gusto yung angkan mo? Diba? Charis Tribe. Yeah. Angkan ni Charis Tadeo. Angkan ni Baby Jane Roque. Angkan ni Pastor J. Lucas. Ni Ezra. Binanggit ko yung mga nandito no? Angkan ni Aris Torres. At maging sa bawat isa, angkan ni Toto Batusan. Angkan ni Angeline. Angkan ni Ate Bona. Angkan ni Mayrene. Diba? Kuya Joey, Krisha, JD, Kuya Paul, ayan yung mga nasa live natin. Sino gusto yung lahat ng angka natin ay pagpapalain? Ano daw po ulit yung title? Fear God more than anything. And number 3, sabi sa verse 3, yayaman ang kanyang sambayan. Sino gusto yung mangan? Amen. Amen. Fear the Lord. Ano pa? At ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. So, hindi lang tayo yayaman, magkakaroon pa tayo ng legacy. Di ba napakaganda? Sobrang blessing talaga yung pagkakaroon ng fear of the Lord. So, bakit hindi natin ito gagawin? And even si Jesus, sabi dito, Jesus did not fear the whip, the nails, or the crowd. He feared the Father more than man's suffering. His obedience became salvation for generations. Makikita natin ito mismo sa buhay ni Jesus Christ. Hindi siya natakot. Alam niyo yung pinakita sa akin ng Panginoon dito. Naging tao din si Jesus tama ba? So, meron din siyang takot, meron din siya yung mga nararamdaman natin. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong makondemn. Yung mga kinatatakutan natin kanina ay naramdaman din ng Panginoon bilang tao. Pero mas takot kasi siya. Yun lang talaga yung susi. Mas matakot lang tayo sa Diyos more than sa kahit saan. So, ganun din si Jesus Christ. Mas natakot siya sa, nandiyan may mga picture pass. Mas natakot siya sa latigo. Nakakatakot ba malatigo? Tingnan nyo nga yung latigo na yan. Nakakatakot, di ba? Yun nga lang, mahiwa tayo ng iyak na agad tayo Nakakita lang tayo ng konting dugo-dugo, konting laman-laman Iyak na agad tayo. Di ba? Pero si Jesus, nakakatakot yan, no? Siguro makita nyo pa lang yan. Nandun na yung fear. Pero again, ano pa? Yung pako. Di ba nakakatakot yung pako? Yung paki-flash nga pas yung picture. Ayan na pala, magkatabi ba sila? Yung pako, 'di ba gaano kalaki yan? Hindi yan yung yung pakong maliit na Bangkok. bangko. Hindi unang bakit. Bakya, ayan, hindi yan gano'n Or mga pins, hindi gano'n, malaki siya. Alam ko mga 5, gano'n. Basta malaki siya yung pako na yan. Pero hindi natakot ang Panginoon dyan. At yung koronang tinig, hindi siya natakot doon. Yung cross, hindi siya natakot doon. Yung mga pariseo, tingnan mo yung tsura niyan. Baka i-flash niya po yung next picture pass. Di ba nakakatakot? Di ba? Ang daming dumuduro sa kanya, ang daming may against sa kanya. Hindi naman siya nagpadala sa lahat ng iyon. Bakit? Mas takot siya
sa Diyos Ama. At makikita natin yan sa Garden of Gethsemane sa Luke 22:42, di ba sabi niya, not my will but yours be done. Sabi niya, kung pwede lang alisin mo to, nahihirapan si Jesus, nakakatakot din siguro yun. Pero yung papatayin siya, sasaktan siya, sinong di matatakot doon? Pero sabi niya, not my will but yours be done. Bakit? I fear you more than anything. At dahil mas nagkaroon ng fear of God, si Jesus, ano nangyari sa kanya? Last picture po. Yung salvation natin lahat. Nangyari sa kanya yung Psalms 112 verse 1. Ang mga anak niya ay naging matagumpay. Ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Even though it's 2,000 years ago, hanggang ngayon naaalala pa rin natin yung kabutihan ni Jesus Christ. Kasi pinili niya na i-lay down yung buhay niya at magkaroon ng takot sa Diyos more than sa death, more than sa man, more than sa whips, more than sa nails, more than sa cross. At dahil doon, hanggang ngayon nararanasan natin yung kabutihan niya. Amen. And because of Jesus Christ, pwede din tayo magkaroon ng takot. Kung feeling natin ang hirap, parang ang hirap magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya po natin yun maranasan. At kaya rin natin maranasan lahat ng blessings ng pagkakaroon ng fear of the Lord through Jesus Christ. So dahil dyan, tayo po ngayon ay manalangin. Sige po, tayo ay mag-pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na maibalik yung takot sa iyo, Lord God. O kung wala man kami nito, ay magkaroon kami nito, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, humihingi po kami ng tawad. Lord, kung nawala yung takot namin sa iyo, kung wala kaming takot sa iyo, at kung mas takot pa kami sa iba kaysa sa iyo, takot kami sa kahirapan, takot kami sa sakit at karamdaman, takot kami sa kamatayan, takot kaming masaktan, takot kaming mawalan. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa oras pong ito, mas pinipili namin magkaroon ng takot sa iyo. Salamat, Lord, na tinatawag mo pa rin kami. Salamat sa mga pagkawasak, Lord, dahil sa aming mga kasalanan, dahil ginigising mo kami. Salamat, Lord, sa mga kapatawaran, Lord, na paulit-ulit, Lord God, na nararanasan namin yung forgiveness mo dahil gusto mo na makabalik kami sa iyo at lumakad na may takot sa iyo. Salamat, Lord, na hinahayaan mo po kami na makita yung mga sitwasyon ngayon sa nangyayari sa buong mundo. Itong baha na to, yung mga lindol, yung mga sunog, mga nangyayari sa skies, Lord, asteroids, lahat ng ito, Lord, ay tanda ng paggising mo sa amin, Lord God. Thank you, Lord, na wala pa kami sa impyerno, Panginoon, and you're giving us a chance to fear you, Lord, and to obey your ways, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And also, thank you, Jesus, Lord, na nauna ka na nagkaroon ng fear of the Lord, fear of God, Lord, and through you, Lord, kaya po namin na magkaroon ng takot hanggang habang nabubuhay kami, kagaya ng sinabi ni Solomon, Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, patuloy, Lord, na baguhin mo ang aming puso. We ask for the fear of God. We choose the fear of God, Lord. Hallelujah. We choose to fear you, Lord. Sige po, sa oras na to, tayo po natin I choose the fear of God. I choose the fear of God. Hallelujah. And sa oras pong ito, kung may nililid sa inyo, mag-quiet time muna tayo saglit. Kung may nililid sa inyo ang Panginoon na lagi mong tinatanggihan, hindi mo sinusunod, papaalala niya yun sa'yo sa oras nito. Ano yung mga hindi mo nagagawa? Hindi ka nakapag-devotion, hindi ka nakapag-hayo. May pinapabitawan sa'yo si Lord, hindi mo nabibitawan. Sa oras na to, make a decision na gagawin mo na yon, not because napipilitan ka, hindi lang dahil mahal mo siya, pero dahil may takot ka sa Kanya. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We honor you in this place. Sa oras pong ito, tayo ay mag-worship sa Lord. Please, seryosohin po natin ito. Hindi ito yung ending na, pero seryosohin po natin na tignan ng Panginoon kung sino siya, mamangha sa Kanya. Hallelujah. At hayaan natin na mag-witness yung glory niya kahit nasaan tayo ngayon. Sige po, tayo yung mag-worship.
oras na to. But Lord, I pray for everyone na mag-spend time kami, Lord, sa presence mo. Hindi lang dahil may kailangan kami, hindi dahil may hihingin kami, pero dahil gusto ka naming makita, gusto naming mamangha sa kung sino ka, Lord. Lord, patawarin niyo po kami kung lalapit lang kami sa'yo dahil may kailangan kami. Lalapit lang kami sa'yo kasi may problema kami. Lalapit lang kami sa'yo kasi malungkot kami. Patawarin niyo po kami, Lord. And right now, kami nagdedesisyon na maglaan ng oras para lagi naming makita ka, mamangha kami kung sino ka. Makilala ka namin, Lord, matagpuan ka namin, makapaglaan kami ng oras na mabalik yung mga mata namin sa'yo at makita namin ikaw, Lord, ikaw mismo at yung mga ginagawa mo, Panginoon. Lalo na sa lahat ng mga taga-Roa, sa lahat sa amin na nanonood nito, Lord. And we believe, Lord, that as we spend time with you, kagaya ni Moses, Lord, marireflect sa amin yung glory mo, Panginoon. Hindi na magiging mahirap sa amin na sa sumunod, na mag-abot ng ibang mga tao, na gawin yung mga pinapagawa mo dahil nakikita ka namin, Lord. And we fear you, Lord. At yung fear na to ay hindi yung takot na kagaya ng sa mundo, pero yung takot na namamangha, na nagpaparangal, na gumagalang, yung takot na may respeto sa'yo, yung takot na ayaw namin masaktan ka, ayaw namin makagawa ng hindi mo kinalulugdan. Yung takot dahil ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos ng buong mundo, ikaw ang Diyos ng universe, ikaw ang Diyos ng lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, let this be the kind of Christians we are, Lord. Na may reverence sa'yo, Lord. May reverential fear sa'yo. In Jesus' name. Alam ko, Panginoon, na limitado lang yung time na to. At alam ko, sa oras na to, nagtanim ka pa lang ng binhi. But I pray na mamunga ito sa bawat isa. Makita ito sa buhay ng bawat isa. Lord, na nakikita sa amin that we fear you. Hindi na namin kailangan sabihin sa ibang tao na may takot kami. Dahil kitang-kita sa bawat actions namin, sa bawat decision namin, Lord God, that we fear you more than anything. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Sa oras po ito, Lord, alam po namin na kahit hindi po kami humingi sa'yo, ay yung pagkakaloob mo as we choose to fear you. Sabi mo nga sa Psalms 34:9, Lord, na kapag may takot kami sa'yo, mararanasan namin ang lahat ng bagay. Kaya, hindi ako nililid na mag-pray for our needs. Because let's just have faith. I believe, let's just have faith. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya na ibibigay ito lahat sa atin ng Panginoon. Ngayong nagdesisyon tayo na magkaroon ng takot sa Kanya. Everything we need, lahat ng kailangan namin na ibibigay niya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa pag-revive ng aming mga puso, ng aming mga relasyon sa iyo, sa aming faith, Lord. Thank you, Lord. Oh God. Hallelujah. Receive our praises, receive our thanksgiving. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, ang aming pagpaparangal, ang aming pagdadakila sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan. So, praise God. Dito po yung natatapos ang ating message. Syempre, pag-pray din natin yung mga children. Kung meron po tayong mga bata sa inyong mga gilid-gilid. Tawagan na yung mga children. Palabasin na po natin sa ating mini Sunday school. May mini Sunday school kami dito. Ayan. At kung may mga bata po kayo dyan, pag-pray natin sila. Yung mga birthday celebrants, meron po bang magdiriwang ng birthday sa atin? Ayun. So, pwede natin i-chat po. Kung hindi naman, pwede natin ipag-pray sa pagbalik natin sa physical church. So, ayun. Pray muna tayo. Ulit kayong mga children talaga. Kulita pa sila. Ito po yung ating mga children. Mas matangkad pa sa akin si Yuri. Ayan. Nandito si Stacey. Okay, so pray tayo. Pati pag sa mga nasa online, may mga kids kayo, mga children kayo dyan, lay hands natin sila. At kung wala namang children sa tabi-tabi nyo, extend nyo na lang yung kamay nyo sa
sa phone para mapag-pray yung mga bata natin. Alam naman natin, grabe talaga yung ngayon, yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Lord, ilalapit po namin ang aming mga children sa iyo, Panginoon, pati yung mga nanonood sa online, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po kayo ang mag-ingat sa kanila, Lord, sa lahat ng aspect ng buhay nila. Physically, Lord God, hindi sila makaranas ng sakit at karamdaman. At kung meron man, Lord, we pray for healing sa kanila in Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin din po namin na hindi po sila magalaw ng kaawa, yung kanilang mga kalusugan, Lord, and ang kanilang mga mentality, ang kanilang emotions, Lord God. Lumaki sila na marunong itong kontrolin, Panginoon, ipasakop sa iyo, magsumunod sa kanilang mga magulang, kung anong tinuturo sa kanila in Jesus' name. We also pray for your protection sa kanilang families, Lord, sa mga environment kung nasan sila. We rebuke death, we rebuke premature death in Jesus' name, Panginoon. We declare long life, good life sa kanila, Panginoon. Hallelujah, dinideclare din po namin na lahat ng blessings ng heaven na gusto mong iparanas sa kanila ay mararanasan nila. Lord God, kahit po sa ganitong panahon na wala silang klase, patuloy niyo pong i-develop yung kanilang mga minds, Lord God, yung kanilang social skills, Panginoon, yung kanilang mga development, growth and development na kailangan nila at your age, Panginoon, in Jesus' name, physically man, emotionally, sa mind, Lord, sa social skills, in Jesus' name, hallelujah. Higit sa lahat yung kanilang spirit, Lord God. Dalangin po namin na makakilala sila sa iyo at their young age, Panginoon. Hallelujah, makilala nila ikaw sa buhay nila. Magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, at their young age, Lord, more than sa mga kaibigan nila, more than sa kahit na sino dito sa mundong ito. At magkaroon sila ng katapangan na laging sumunod sa iyo, Panginoon, at sa mga utos mo. Nakikita man namin sila o hindi, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin po namin na lagi nilang maranasan yung presensya nyo, Panginoon, yung pag-iingat nyo. Hallelujah. And we pray, Lord, na lahat ng needs nila will be provided. Tulungan niyo po yung mga parents nila, yung mga nagpapalaki sa kanila, na masustain yung mga needs po nila, oh God. Salamat po, Panginoon. We bless them. We declare yung blessings ng lahat ng nakalagay sa Word of God na sabi niyo po, for the next generation ay dinideclare namin sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi po na kay baby. Ayun. So, dahil dyan, dito po natatapos ang ating gawain. Mag-aano pa ba tayo? Magbabasa or hindi? Pwede nung konti. Papagod na. Sige. Si ano si Jane? Ayun. Ayan, sige, basahin ko na lang. Ayan, sabi po ni magbasa lang ako saglit. Ako na rin yung outro. Ayan, basahin ko lang saglit yung inyong mga comments, inyong mga natutunan. Ito lang yung naabutan ko kay Ate Je. Sabi po niya, natutunan ko po na ang nagiging dahilan talaga kung bakit nahadlangan tayo makasunod ng maayos sa Panginoon ay dahil sa ating fear sa maraming bagay kaysa sa pagkakaroon ng fear of the Lord. Dahil kapag we fear God, we fear less sa mga bagay at tao sa paligid natin na nakakahadlang sa paglago natin. And maging concerned din tayo sa mga naririnig nating mga balita. Pray for others. Tama po, Ate Je. Thank you. Ayun, hindi ko na nasundan yung iba. Ito pala kay Angelica. 3 po, magbabasa lang akong 3. Kasi pagod na po ang lola nyo. Sabi dito. Ayan, salamat po sa mensahe na nagpaalala sa atin na higit kanino man sa Diyos, tayo dapat magkaroon ng takot. Na-remind po ako na laging tignan ang kaparaanan ng Lord upang magkaroon palagi ng takot sa Kanya. Nakakatakot pong mawala ng takot sa Diyos. Tama. Salamat, Lord, sa chance na pinagkaloob mo sa amin upang makapagsisi at bumalik sa iyo. Ang karunungan ay tunay na nagmumula po sa pagkatakot sa Kanya. Amen. Thank you, Angelica. And kay Aloha, ito na po. Sabi niya, salamat po sa mensahe ngayong umaga. Nakita ko po ulit na mahalaga talaga na may fear of the Lord tayo. Na maging dahilan yung pagkatakot sa Kanya para layuan at umalis sa kasalanan. Thank you for changing our hearts, Lord. Thank you, Lord. At salamat po sa mensahe ng Lord Pastor. Ayun. So, yun na po. Sa iba po, ayan, babasahin po natin yan mamaya. Okay po. So, God bless po sa ating lahat at patuloy natin i-apply yung message natin for today. So, tayo po tayo. Baka yung iba sa inyo, naka-4 na, nakahiga na. Nasa kusina na. Wait lang. Wait lang.
Naghihiwa na na. Naghihiwa na, naglalatan na ng mga plato. Nakita ko kayo, akala nyo ba? Okay, taas natin yung mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay sumahating lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! Tama kayo dito para makita naman. Ay. Bye-bye. Yay! Say. Bye-bye! Bye-bye!